dating ikaw matampuhin, kung ikaw ay dati ay madaling matalisod, kung ikaw ay dating matampuhin, madaling matalisod, ibig sabihin, hindi ka nag-grow. Tama po ba? Amen. So, ibig sabihin po niya, kung tayo po pala ay nag-grow, dapat hindi ka na madaling matampuhin. Hindi ka na madaling matalisod. Bakit? Kasi nag-grow eh. Sabi, everything alive grows. Ibig sabihin niya, dahil ikaw ay nabubuhay sa paglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin niya, nag-grow ka dapat, kapatid. Hindi lang yung katawan natin ang nag-grow. Hindi lang yung ating size ang nag-grow. Dapat maging ang espiritu natin nag-grow pagdating sa Panginoong Jesus. Amen? Dating matampuhin kang, huwag ka nang matampuhin. Dating madali kang matalisod pag sinabi, ang taba mo, sister, inirapan mo na yung ka-sister mo. Huwag na, kapatid. Dapat nag-grow tayo. Kasi sabi nga, everything alive grows. Lahat ng nabubuhay dapat lumalago. It is not growing, it is the process of dying. Kasi kapag hindi daw po tayo nag-grow, papunta na tayo, napaprocess na tayo sa dying. Tama po ba? Amen. Sabi nga po, diba, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nag-grow, lumalago. Kaya lang, sabi po dito, if it's not growing, it is the process of dying. Kapag hindi ka nag-grow, hindi ka lumalago, ibig sabihin nasa proseso ka na ng dying. Nasa proseso ka na ng pagkamatay. Amen? So, naniniwala po kayo doon na parang ang isang puno, pag hindi daw po pala nag-grow, katulad po niyan, nasa proseso na po pala siya ng dying. O yung nasa proseso siya ng pagkamatay. Dumarating yung time na natutuyo na yung ugat niya. Dumarating na yung time naglalagas na yung dahon niya. Dumarating na yung time yung kanyang mga lupa ay nagbibitak-bitak na, tuyo na. So, ibig sabihin, nasa proseso na siya ng dying. Gusto niyo po ba yung kapatid? Na nasa proseso tayo ng dying? So, ibig sabihin, ang bawat isa po sa atin, kapag hindi na nag-grow, ay tayo po ay nasa proseso na ng pagkakamatay ng ating espiritu. Kaya sabi ko nga po kanina sa inyo, pag ikaw ay humaharap ka pagdating sa Panginoon, kapag ikaw ay ginagawa mo na nagpupuri ka sa Lord, dapat nag-grow yung espiritu natin. Lumalago, huwag kang mananatiling dying ang espiritu mo. Kailangan nag-grow ka. Gusto mo ba ang espiritu mo ay matulad sa punong ito, na dumarating yung kanyang proseso niya sa dying na nawawala na yung dahon niya, nalalagas na yung dahon niya, natutuyo na yung bawat sanga, natatanggal na. So, ibig sabihin, nasa proseso siya ng dying. So, ganun din po sa ating espiritual. Pagdating sa ating espiritual po, kapag nasa proseso na tayo ng dying, mamamatay ang ating espiritu. So, ibig sabihin, hindi tayo lumalago. So, ibig sabihin, nagiging stagnant lang ang ating espiritu. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang stagnant. Huwag kang stagnant. Kasi bakit po? Pag mag-stagnant tayo pagdating sa espiritu, yan po ang mangyayari sa atin. Huwag kang magtaka. Pag ang isang araw dahil sa stagnant ng espiritu mo, huwag kang magtaka, mapupunta ka sa dying. Tama po? Namamatay yung ating espiritu. Ito po kasi yung espiritu, ito yung binigay ng Diyos sa atin. Kaya kailangan lumahalago. Kung 3 years ka na, di ko masabing 5 years kasi magpo 4 years pa lang po tayo dito sa church. Kung ikaw ay 3 years na o magpo 4 years ka na sa church na ito, dapat nasa proseso ka na ng ating Panginoong Hesus na lumahalago. Hindi ka dapat na 3 years ka na, 4 years ka na, pero dito ka na uuwi sa dying. Huwag kapatid, kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang stagnant. Kasi kailangan nasa proseso na tayo ng espiritu na lumahalago pagdating sa Lord. Amen? So minsan, kasi pag tayo po ay nasa proseso ng dying, nasa proseso ka lang ng pagkamatay ng espiritu mo, minsan yung revelation ng Lord, hindi natin naririnig. Totoo po ba yun? O meron po dito na kahit hindi ka lumalago, rinig mo pa yung revelation ng Lord. Malinaw pa sa'yo. Meron po ba dito? Maaari po bang itaas ang kamay? Wala po, di ba? So, ibig sabihin po,
dapat wala tayo sa dying. Dapat nasa pag-grow tayo. Kasi tingnan niyo po kapag tayo nasa dying, hindi mo matatanggap yung revelation na natatanggap natin pagdating sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi natin natatanggap yung revelation kapag patay ang ating espiritu. Hindi natin matatanggap yung audible voice o yung tinig ng Diyos. Hindi mo na maririnig kapag patay na o dying na yung espiritu mo. Pero alam niyo po, nang unang makilala mo ang Diyos, unang buwan, 3 buwan, 5 buwan, 1 taon, 2 years, diba andun pa yung parang lumahalago pa yung espiritu natin, parang in love ka pa sa Lord, hindi ka pa nasa proseso ng dying, diba, pag meron kang nag-pray ka sa Lord, diba parang yung revelation ng Lord, mabilis mong makuha, yung talaga parang nag-iisa ka sa kwarto, nagmumuni-muni ka, biglang maririnig mo yung tinig ng Diyos, anak, magbasa ka ng Bible. Di ba na ang dali nating makuha? Pero pag tayo po ay nasa process ng dying, multimo tinig ng Diyos, hindi natin maririnig. Amen. Hindi tulad po dati. Naririnig natin yung tinig ng Lord. Yung presence ng Lord na nararanasan natin. Pero dahil sa process ng dying, nandun tayo sa process ng dying na yon, kung bakit hindi tayo lumalago. Amen. Taas po ulit ang kamay. Sino po dito yung 3 years na sa church? Yan. Hallelujah. Praise the Lord. So, ibig sabihin, dapat nag-grow tayo. Amen? Dapat na hindi tayo magiging stagnant. Dapat nag-grow ka, kapatid. Huwag kang manatili pag ikaw 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. Huwag kang manatiling stagnant. Dapat nag-grow ka pagdating sa Lord. Kasi pag stagnant na espiritu natin, yan ang mangyayari sa ating espiritu. Nasa proseso na tayo ng dying. Mamamatay yung espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat po, huwag tayong manatili. Kaya sabi nga po, balikan ko po yung 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi po sa Tagalog, sabi po dyan, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo Kristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. So, ibig sabihin po niya, yung kanina po yung verse natin, sabi niya, sa halip, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Espiritu, sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong tagapagligtas. So, ibig sabihin po, pag tayo po ay manatili at nagpapatuloy tayo sa kagandahan ng loob ng Diyos, kailangan meron po tayo makuha ng isang bagay na ito. Sabi po dyan, grow in grace. Pag nagpapatuloy ka sa Lord, kailangan meron kang growing grace. Lalago ka sa growing grace ng ating Panginoong Isus. Pero sabi yan, to grow in grace is to be mature as a Christian. Pakibasa ang hapon ng malakas. To grow in grace is to be mature as a Christian. Hindi po ito ibig sabihin na sabi yan, to grow in grace is to be mature as a Christian. So, ibig sabihin, hindi po ito ibig sabihin na nag-grow in grace ka, ibig sabihin na nag-grow ka na sa grace na ibinigay ng Diyos sa'yo. Pero hindi po yun eh. Magkaiba po kasi yung grow in grace. Tama po ba? Magkaiba po yung grow in grace kasi pag sinabing magkaiba po yung grow in grace kapag sinabi po kasi na grow in grace, ibig sabihin po yan immaturity as a Christian sa binibigay ng grace ng Diyos sa'yo. So magkaiba po yun. Dalawa po yun. Ang ibig sabihin po ng grow in grace, kailangan ang ibig sabihin po pala ng grow in grace na yun, dapat ginagawa natin yung isang bagay na magpapamature sa atin pagdating sa ating Panginoong Yesus. Amen. Magkaiba po ang grow in grace. Kasi pag ikaw po ay gumagawa ka sa isang bagay para magpamature sa espiritu mo, parang ibig sabihin magpalago sa espiritu mo, ibig sabihin po ng growing grace na yon, hindi mo na dapat, paano po ba yun, so ibig sabihin po niya, yung growing grace na yon, hindi mo naman magawa ang lahat, hindi mo, nahihirapan ka man, pero sinisikat mo pa rin gawin. Tama po ba? So, ang isang bagay na nakalulugod po sa harapan ng ating Panginoong Isus, yung bagay na yon, kailangan kahit nahihirapan ka na, kahit yung parang hirap na hirap ka nang gawin yung bagay pagdating sa Panginoon, pero dahil gusto mo mag-mature sa harapan ng ating Panginoong Isus, gusto
Panginoong Hesus. Amen? Dapat sinisikap po natin, sikapin natin at nakalulugod na ibigay natin sa Lord na tayo ay mag-mature sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kasi bakit po? Bakit kailangan tayo mag-mature pagdating sa Panginoon? May idea po ba kayo? Meron po ba kayong idea? Bakit kailangan natin mag-grow pagdating sa harapan ng Lord? Wala po kayong idea? Yan. Yan. Yung growing grace daw po, ang ibig sabihin po niyan, kailangan nagmamature tayo sa Lord. Sa totoo lang po, hindi po ako makakalakad sa kabanalan ng Diyos kung hindi po ako nagmamature pagdating sa Espiritu ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin po niyan, kaya tayo nagmamature kung bakit kailangan mo mag-mature sa harapan ng Diyos. Para mag-mature ka sa harapan ng Diyos, kailangan mo magkaroon ng participate. Hindi ka lalago, hindi ka mag-grow, hindi ka magmamature bilang isang Kristiyano kung wala kang participation pagdating sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kailangan may participation ka, kapatid. Kailangan may ginagawa ka. So, ibig sabihin yung po pala ang growing grace. Kaya ka magkakaroon ng growing grace, may participation ka. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kailangan may participation tayo. Kasi bakit po? Kailangan po yun eh. Hindi tayo lahalago pag wala tayong participate pagdating sa Lord. Hindi mo mararanasan yung mga bagay pagdating sa Panginoon pag hindi tayo gumagawa pagdating sa Lord. Tama po ba yung participate na gumagawa ka pagdating sa Panginoon? So, ibig sabihin po pala, mararanasan mo ang katwiran ng Diyos o mararanasan mo o magmamature ka bilang isang Kristiyano o yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng salita ng ating Panginoong Hesus, dapat po pala ipinamumuhay natin yan para tayo ay magmature. Amen! Amen po? Amen! Kasi kailangan mag-participate kayo. Kaya sabi nga po sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ulitin ko po sa verse 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. So, ibig sabihin yan, hindi dahil porket nag-grow ka dahil sa gawa mo. Sabi po dyan, walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kahit gumagawa ka sa Lord, hindi mo pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Amen? Kasi katulad po ng kapag ikaw ay nag-grow ka, growing grace, pagdating sa Panginoon, dapat nauunawaan mo na yung mga bagay na kaligtasan pagdating sa Lord. Kasi nag-grow ka growing grace alam mo na yan yung lumalago ka dahil sa habag ng Diyos. So, ibig sabihin dapat nauunawaan natin ang tungkol sa kaligtasan ng ating Panginoon Jesus. Sa pamamagitan ng ano po ba? Ng magagandang gawa. Hindi po. Sabi nga, walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kasi hindi ito sa magandang gawa po natin. So, ibig sabihin po pala, hindi po pala mabuting gumawa. No. Masarap pong gumawa pagdating sa Lord. So, ang sinasabi po ng Diyos po dyan, hindi tayo dapat magmalaki. Kasi kahit anong ganda ng ginawa mo, kahit mag-participate ka sa mga bagay na ginagawa mo pagdating sa Lord, hindi mo masasabi na ikaw ay talagang gumagawa sa Lord. Kasi ang Diyos po kasi siya ang gumagawa sa atin. Siya yung nagbigay sa atin para tayo ay lumago. So, ibig sabihin, kahit anong gandang ginawa mo, hindi mo masasabi yan na ipinagmamalaki mo sa Lord. Amen? Amen? Kasi ang Diyos lang ang makakagawa po niyan. Amen po? Amen. So, ibig sabihin po pala, kahit anong mabubuting gawa natin, kahit ano po pala kahit mabait ka, sobrang bait mo na, o kahit na hindi ka gumagawa ng kasalanan mula sa pagkapanganak mo, kung meron ng kapatid, ang kaligtasan pa rin ang mananaig sa atin. Kasi hindi tayo magmamature na kahit tayo gumawa ng kasalanan, kung ang kasalanan naman po ay patuloy natin pinamumuhay, hindi tayo magmamature
matured sa Lord. Kasi kailangan gumawa tayo ng gumawa sa Panginoon. So, ibig sabihin, kailangan, kapatid, maalala mo at malaman mo at maunawaan mo ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa atin. Amen? Regalo ng ating Diyos sa atin ang kaligtasan na yan. So, kailangan, ang example ko po dito, kapag nag-grow pala tayo, kailangan, pag nag-grow in grace ka, dapat nauunawaan mo, o yung nauunawaan mo ang ibig sabihin ng kaligtasan. So, ibig sabihin sa pamamagitan ng pananampalataya natin kung bakit meron tayong kaligtasan sa bawat isa. Lahat po ba ay nakakalakad sa pananampalataya? Amen. Parang, amen. Nandiyan po ba kayo? Amen. Lahat po ba tayo nakakalakad sa pananampalataya? Amen. Tingnan niyo po, sabi ko kanina, lahat po ba tayo nakakalakad sa pananampalataya? Amen. Parang isang ganun na lang tulog na. Nasa na ba tayo? Hallelujah. Glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. So, ibig sabihin po, kaya ka nakakalakad ngayon sa banal na Espiritu o kaya ka nakakalakad sa presence ng Lord. Alam niyo po ba, kapatid, ang sarap makapaglingkod sa Panginoong Jesus. Amen? 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 Kaya ka nakapaglingkod ngayon, kaya ka nakakalakad papunta sa church na ito, hindi dahil sa gandang gawa mo, kapatid. Amen? Amen? Hindi sa magandang gawa mo. Kaya ka nakakapagpuri ngayon, kaya ka nakakapagsayaw ngayon, kaya ka nakakatalon sa harapan ng ating Panginoong Jesus, hindi dahil yan sa gawa mo, kapatid. Amen? Kasi kung hindi ka magpa-participate pagdating sa Lord, hindi ka mag-grow. Amen po? Hindi ka, kumbaga parang ako po, hindi ako makakapag-preach sa harapan ngayon, sa inyong harapan, kung hindi po ako nagpa-participate sa Lord. Hindi po ako makakagawang mag-print ng ganyang PowerPoint. Hindi po ako makakapagsalita sa inyong harapan kung hindi ako magbibigay ng participate pagdating sa Panginoon. So, ibig sabihin, kapag tayo may participate pagdating sa Lord, doon tayo unti-unting nagkakaroon ng grow in grace pagdating sa Panginoon. So, ibig sabihin, etong grow in grace na ito, hindi dahil sa magandang gawa mo, kapatid. Etong grow in grace na ito, ibinigay ng Diyos sa iyo, kapatid. Kung bakit nakakalakad ka pagdating sa Lord, kung bakit nakakapagpuri ka pagdating sa Lord, kung bakit nakakaawit ka pagdating sa Panginoon, hindi dahil sa magandang gawa mo, kundi ibinigay ng Diyos sa iyo ang grow in grace. Kapatid, binigay ng Lord sa iyo yan. Hindi ikaw ang may gawa niyan. Kahit sabihin mo kagamit-gamit ka pa sa church na ito, kahit sabihin mo magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw, magaling kang magpuri sa Panginoon, magaling kang tumugtog, pag hindi ka nag-participate sa Lord, hindi ka lalago sa Lord. Amen. Hindi dahil sa magandang gawa mo yan, kapatid. Amen. Dahil sa growth in grace na binigay ng Diyos sa iyo. Amen. Palakpakan lang po natin ang ating Panginoon Jesus. So, ibig sabihin po, simulan na makilala natin ang ating Panginoong Jesus, nauunawaan na natin yun. Bakit po? Kasi alam mong minahal ka ng Diyos. Amen. Amen po? Alam mong minahal ka na ng Diyos. So, ibig sabihin, pag alam mong minahal ka ng Diyos, binuhusan ka na ng habag ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na simula na nakilala mo ang Diyos, simula na namatay si Kristo sa krus, hindi mo ba alam, kapatid, binuhusan ka na ng grace ng ating Panginoon Jesus? Sabihin mo sa iyong katabi, binuhusan ka na ng Panginoong Jesus ng grace. Binuhusan ka na ng Panginoong Jesus ng grace. So, ibig sabihin, kapag binuhusan na tayo ng grace ng ating Panginoong Jesus, gumagawa na tayo pagdating sa Lord. Naglilingkod na tayo pagdating sa Lord. Nagsasacrifice ka na pagdating sa Lord. Nag-participate ka na pagdating sa Lord. Amen? Amen. Dapat itong panahon na to, mas lalo tayong mag-grow pagdating sa Panginoong Jesus. So, ibig sabihin,
pag may participation po, ibig sabihin yan, nandun na yung grace ng Lord. Kapag nandun na yung grace ng Lord, nakakapaggawa ka na sa Lord. So, ibig sabihin pala, sister, kapag wala pala yung, pag hindi pala ako nag-participate sa Lord, hindi ako lalago. Yes. Kasi walang gumagawa ng hindi lalago. Tama po ba? Parang mali eh. Kung wala kang ginagawa, hindi ka lalago. Pero pag may ginagawa ka dahil sa grace ng Diyos, kung bakit ka nakakapaglingkod, dahil sa grace ng Diyos, kung bakit ka ginagamit ng Panginoong Hesus, hindi mo ba alam, kapatid, dahil yan sa participate mo? Amen. Amen. Hindi lang naman grace ng Panginoon ang umiiral sa atin eh. Kasi marami po sa atin kasi nandyan naman yung grace ng Lord. Maiintindihan naman ako ng Lord kahit magkasala ako. Maiintindihan naman ako, Lord. Meron po bang ganun dito? So parang kahit di naman ako sumunod sa Lord, maiintindihan niya ako kasi nandyan yung grace ng Lord eh. Kahit hindi ako umati ng Bible study, nandyan naman yung grace ng Lord, okay lang naman. Pero hindi mo ba alam, kapatid? Hindi niyo po ba alam, sasabihin ko po sa inyo sa oras na ito, you don't know someday na akala mo na lagi nandyan yung grace ng Diyos, lagi nandyan yung chance ng Lord, pero alam niyo po, minsan di mo na alam na hindi ka na pala makakapaglingkod. Huwag mo lagi sindatin, okay lang, huwag mo na akong maglingkod sa Lord kasi nandyan naman yung grace ng Lord eh. Kaya mga kapatid, huwag mong sayangin yung grace na ibinigay sa iyo ng Diyos. So, ibig sabihin, para magkaroon ka ng growing grace pagdating sa Lord, dapat magpa-participate ka pagdating sa ating Panginoong Hesus. Ulitin ko po, balikan po natin yung verse. Sabi nga po, sa 2 Pedro chapter 3 verse 18, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahan loob ng ating Panginoon at tagapagligtas ng si Jesucristo at sa pagkilala sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. So, ibig sabihin po niyan, pag yan po ay nagpatuloy tayo, kailangan maging ganito po tayo. Grow in Christ. Kung kanina lumalago ka dahil sa grace ng Diyos, ngayon lumago ka dahil kay Kristo. Amen. Grow in Christ. Yung ibig sabihin, yung pagkakilala mo yung unang pagkakilala mo sa Panginoon, unang buwan, 3 buwan, nakilala mo, dapat nag-grow na tayo in Christ eh. Amen. Tama po ba? Amen. Yung pagkakilala mo sa Diyos ng ilang buwan o isang taon, dapat nag-grow in Christ na tayo eh. Kung kilala mo ang Diyos na siya ang manggagamot, kung ang kilala mo ang Diyos na siya yung tagapagpala, kung kilala mo ang Diyos na siya ang gumagawa ng himala, so ibig sabihin pala, kung ang Diyos mo pala ang pagkakilala mo ay nagpapagaling siya, nagpo-provide siya sa ating mga buhay, dapat pala nag-grow din yun, kapatid. Amen? Nag-grow ang iyong pananampalataya. Kasi sabi, grow in Christ. Kung kilala mo si Kristo na tagapagligtas, kilala mo si Kristo na tagapagpala, kilala mo si Kristo na siya'y nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan ng tao, kung kilala mo sa Jesucristo na siya yung gumagawa ng himala, so ibig sabihin kailangan nag-grow pala ang pananampalataya natin kay Christ. Amen? So ibig sabihin, kilala mo ang ating Panginoong Hesus. Kasi sabi nga po kanina, di ba sa kanta, you are, ano yung kanta? Jehovah Jireh, my provider. Kasi naniniwala ka na si Kristo ay siya ang gumagawa ng himala. So kailangan, kung ikaw ay nag-grow sa grace, ngayon mag-grow ka kay Christ. Amen? Hindi ka dapat nagiging stagnan. Kasi dapat pagdating sa grow in Christ, dapat lumalago yan. Hindi nagiging stagnan. Kaya sabi ko kasi nyo, kapatid, yung isang taon lang na makilala mo ang Diyos, dapat malawak na yung pagkaunawa natin pagdating sa Panginoon eh. Kasi po ganito po yan eh. Marami po kaming kilalang pastor at marami kaming naririnig sa mga pastor. Ang sinasabi nila, matagal na ako naglilingkod. Dekada na yung ginagawa kong paglilingkod sa Panginoon. Pero ano niyo po sinasabi nila? Kahit dekada na ang aking pinagdaanan, marami pa rin akong dapat malaman pagdating kay Jesucristo. So, ibig sabihin, hindi nagiging stagnan ang Espiritu. Amen. Amen? Kaya ulit sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang maging stagnan. Huwag kang maging Kasi tingnan niyo po, maraming mga pastor na nagsabi, dekada na yung
masasayang yung oras. Hindi na dapat sasayang ang oras. Kasi meron po sa atin minsan, hindi ko po nilalahat, kahit ako po, hindi ako perfect. Kasi minsan, may mga bagay tayong ibinibigay ng oras sa ibang bagay na hindi naman mahalaga. Bakit hindi tayo magbigay ng oras pagdating sa ating Panginoong Hesus? Alam niyo po kung bakit minsan yan nagiging problema ng tao, kung bakit hindi tayo lumalago. Kasi minsan, yung oras na lang pinagdadamot pa natin pagdating sa ating Panginoong Hesus. Yung kumbaga, may time ka nang magbasa ng salita ng Diyos, may time ka na magbasa ng salita ng Diyos, may time ka na mag-pray sa Panginoon. Pero alam niyo po, minsan, tinatanggal pa natin. Minsan nawawalan tayo ng oras pagdating sa Panginoon. So, ibig sabihin po niyan, dapat pag ikaw grow in Christ, kailangan may time ka na, may oras ka na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. May time ka na, may oras ka na sa pagpipray mo pagdating sa ating Panginoon. Kasi bakit po? Ako po minsan sa panahon na to, pinapractice ko po ngayon kapag may time po ako, hindi po ako papayag. Na pag may time ako, hindi ako papayag na hindi ako magpipray. Hindi ko po yung pinagmamalaki yung sarili ko kasi sa panahon po ngayon na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus, yan ang kailangan ng isang taong mananampalataya. Na kailangan tayo nagpipray. Kailangan kung may oras ka magbasa ng salita ng Diyos, magbasa ka kapatid. Pinapractice ko po yan sa panahon na to. Dapat kapatid, kayo din po. I-practice nyo. Kung may time kayo, buklatin nyo yung salita ng Diyos. Buklatin nyo yung Biblia nyo. Kung may time kayo, kahit 30 minutes o kahit 50 minutes, mag-pray ka sa Panginoon. Amen? Kasi minsan may mga bagay tayo na minsan yung oras natin nauubos sa walang halaga. Amen? Amen. So, ibig sabihin kapag may time tayo, dapat magbasa tayo. Kasi ito po yun eh. Ito po yung nangyayari sa panahon ngayon. Di ba minsan ang time ng tao, minsan nauubos sa kaka-scroll ng Facebook. Sino po dito yung nag-Facebook? Ako, aamin po ako dyan. Minsan inaabot ako ng 2 hours, scroll lang ako ng scroll sa Facebook. Di ko alam na sayang na yung oras. So, ibig sabihin, kailangan practicing mo na magbasa ng Biblia. Practicing mo yung mag-pray. Kasi sa panahon ngayon, nauubos yung oras natin kaka-scroll ng Facebook. Humahana, kumbaga parang yung oras na dapat ibibigay mo sa Lord, pero nauubos naman sa kaka-scroll mo sa Facebook. So, dapat kailangan pag-grow in Christ ka, dapat humahanap ka ng isang bagay na makakapagpapalago sa'yo pagdating kay Hesus Kristo. Sabi nga, ang scroll po ba sa Facebook nakakapagpalago? Hindi po, diba? So, ibig sabihin, kailangan humanap ka ng isang bagay na para lumago ang Espiritu mo pagdating sa ating Panginoon Hesus. Aminin man po natin o hindi, diba, pag may time tayo, diba, puro scroll na lang tayo sa Facebook. Sino po dito yung scroll sa Facebook? Uy, walang nagtataas. Lahat naman aminin. Kahit ako, inaamin ko yan kasi, tao po yan. Yung parang, simpleng scroll mo lang pero hindi mo namamalayan na uubos mo na yung oras. Kumbaga parang oras mo na sa pagbabasa ng Biblia, oras mo na sa pagpipray, na uubos pa yung oras na yun. Kaka-scroll pagdating sa Facebook. So kailangan po natin mag-scroll ka ng mag-scroll at humanap ka sa ikalalago at kamamature ng iyong espiritu. So, ibig sabihin yan, kaka-scroll mo, maghanap ka, mag-invest ka kung paano ka lalago pagdating sa salita ng Diyos. Kaya kabataan, yung mga kabataan, ito po kasi yung mga kabataan ngayon, sila yung madalas maubos ang oras sa kaka-Facebook. Sino po dito may mga anak? Halos lahat po tayo, diba? Minsan pag sinabing, anak, magsahin ka na, mamaya na, scroll sa Facebook, hanggang alas 7 na hindi pa rin siya nakakapagsahin. Meron po ba kayong ganong experience? O parang sabi mo, anak, magugas ka na ng bigan, mamaya na ma, may tinitignan ako sa Facebook, kaka-scroll sa Facebook, hindi na nakapaghugas, inabot na ng alas 10. Kapatid, wake up! Sabi mo sa iyong katabi, wake up! Wake up! Huwag mong sayangin yung grace na ibinigay sa'yo ng Diyos! Huwag mong sayangin yung grace! Huwag mong sayangin si Christ! Bakit kailangan mong mag-grow? Mag-grow! Huwag mong sayangin
pagdating sa Panginoon. Kailangan mag-grow tayo sa relasyon natin pagdating sa Panginoong Jesus. Huwag kang manangan sa sariling kakayanan mo, kapatid. Kaka-scroll mo sa Facebook, di mo na alam. Ubus na pala yung oras mo. Minsan nga ako, yan, chika ko lang po sa inyo. Bago po kami matulog, syempre nag-i-scroll po ako. Hindi ko na malayin, nabot na ako ng alauna. Naubos yung time. Na dapat yung alauna na yun, dapat yun yung oras ng gising namin para kami ay mag-pray at magbasa ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ninanakaw ng kaaway ang time natin sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Jesus. Amen po? So, kailangan, pag nag-grow tayo pagdating sa Panginoon, kailangan nag-grow din po ang relasyon natin sa Diyos. Kaya huwag kang manangan kung ano may kakayanan mo. Kasi kailangan manangan ka sa relasyon mo pagdating sa Panginoon. Mahalaga po na minsan bumaatin tayo sa gawain ng Diyos. Kumbaga, huwag kang mananatili sa pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Bagkus, pag ikaw ay nag-grow kay Christ, kailangan huwag lang manatiling tagapakinig lang eh. Kailangan pagdating sa bahay, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Kailangan pagdating sa bahay, nagpipray ka na. Kaya nga kapatid, ang nananatiling tagapakinig lamang, stagnan ng Espiritu. Ang nananatiling tagapakinig lamang, nagiging, kumbaga parang, ang tawag doon, parang kumbaga, nagiging dying ang Espiritu. Kailangan kapatid, kapag lumalago ang relasyon mo kay Kristo, ibig sabihin yan, hindi ka stagnan, hindi ka dying, kailangan nag-grow ka, kapatid. Bakit? Pag nag-grow ka pagdating sa Panginoon, may kakaibang revelasyon ka pagdating sa ating Panginoon Jesus. Kaya dapat, grow in Christ. Kung kanina, grow in grace, grow in Christ, dapat magkaroon tayo natin, the more we know Jesus Christ, the more of Him will be seen in our lives. Pakibasa po ng malakas. The more we know Jesus Christ, the more of Him will be seen in our lives. Bakit po? Kasi hindi mo makikita na maluloko ang isang tao, isang Kristiyano, kapag nag-grow pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen? Makikita mo kasi sa buhay niya, nag-grow na siya. Kahit hirap na siyang pumunta ng church, pero ginagawa niya, lumalakad pa rin siya papunta sa church. Ibig sabihin niya, nag-grow ang relasyon niya pagdating sa Lord. So, ibig sabihin, ang katwiran ng ating Panginoong Jesus ang dapat nating lakaran. Hindi natin kailangan lakaran ng pag-i-scroll natin sa Facebook. Kasi bakit po? Kailangan nag-grow ang relasyon natin pagdating sa ating Panginoon. Kahit mahirap gawin. Kumbaga, kahit mahirap sumunod sa Lord, ito po yung mahirap namang gumawa pagdating sa Lord kapag patay ang Espiritu. Mahirap din pong sumunod sa Lord kapag patay ang Espiritu. Pero alam niyo po, kapag nag-grow tayo sa relasyon natin pagdating kay Jesucristo, nag-grow yung relasyon natin pagdating sa ating Panginoon, nag-grow yung pagkakilala mo pagdating sa ating Panginoon. Dapat bawat ginagawa natin sa Panginoon, dapat buhay yan. Amen. Dapat lumalago yan. Amen. Kahit anong minister na ginagawa mo dito, kahit anong mga bagay na ministeryo na ginagawa mo sa lugar nito, dapat nakikita pa rin si Jesucristo sa iyo. Kasi bakit? Nag-grow eh. Nagkakaroon ng growing. So, ibig sabihin po niyo, pag tayo pa nagkakaroon ng growing, doon mo nakikilala si Jesucristo, mga kapatid. Amen? Amen. Kapag may ministeryo po tayo dito sa buhay po natin, dito sa ginagawa po natin, sa paglilingkod, sabi po dyan, the more we know Jesus Christ, the more Him will be seen in our lives. So, ibig sabihin niya, kapag tayo po'y gumagawa po dito sa Panginoon, may minister tayo, sumasayaw ka man, kumakanta ka man, naglilingkod ka sa Panginoon, ibig sabihin niya, nakakakuha ka ng anointing pagdating sa Panginoon. Amen. Hindi ako believe sa mga bagay na, ito po para sa akin lang po. Kasi ako po kasi, hindi ko kasi masasabi po kasi na talagang kagamit-gamit ka sa Lord pag wala kang mga bagay na ganito. Kasi ako po, hindi po ako believe sa mga sumasayaw, kumakanta, tumutugtog, pero hindi naman nagdi-devotion, hindi po ako believe doon. Kasi kahit anong galing mong sumayaw, kahit anong galing mong tumugtog, kahit anong galing mong kumanta, kahit
sa'yo, kapatid. Kung ako hindi believe, what more ang Diyos? Kahit sinong napakagaling mong kumanta, napakaganda ng boses mo, napakaganda ng pagsayaw mo, napakaganda ng pagtugtog mo. Pero kung hindi ka naman nagmo-morning devotion, ibig sabihin yan, hindi ka nag-grow, kapatid. Kailangan nagkakaroon tayo ng Espiritu na marunong mag-pray pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Kasi pag walang devotion, walang anointing. Kapag walang morning prayer, walang anointing. Kapag hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, walang anointing. So, ibig sabihin, kapatid, kahit magaling ka pa magsalita, kahit magaling ka pa sa lahat ng bagay ng minister mo na ginagawa mo sa panahon na ito, kung hindi ka nagmo-morning devotion, hindi mabibilib ang Diyos sa atin. Amen? Amen. Kasi ganito po yan eh. Kapag ang isang tao ay lumalago, kahit hindi ka magsalita, halimbawa may isang tao dito, kahit hindi siya magsalita, mababanaag mo sa mukha niya ang anointing. Amen. Bakit? Kahit hindi magsalita ang isang tao na ito, mababanaag mo yung glory ng Panginoon sa kanyang mukha. Maging sa awa lang, malalaman mo na kung may anointing. Kasi masaya eh. Tignan mo yung katabi mo kung nakasimangot. Nakasimangot po ba? Kasi kapag nakasimangot yan, ibig sabihin walang anointing. Ibig sabihin yan, hindi lumalago ang relasyon niya sa Lord. Kasi kapag ikaw ay may morning devotion, ikaw ay lumalago in Christ. So, ibig sabihin, kahit hindi ka magsalita, kapag ikaw ay nagmo-morning devotion, nababanaag sa mukha mo, kapatid, na meron kang balot ng glory ng ating Panginoon Jesus. Tignan mo ulit yung katabi mo kung nakasimangot. Tanong mo ulit, nagmo-morning devotion ka ba, sister? Nagmo-morning devotion ka ba, sister? Ano po sabi? Sabi niyo po yan, ha? Sige, taas po ang kamay. Sino po dito every morning nagpipray? Nakikita po kayo ng Lord. Praise God. Tanong po ulit, sino to every morning nagbabasa ng salita ng Diyos? Doon tayo patay. Sabi ng Lord, para lumago tayo, kailangan grow in grace, grow in Christ, kailangan nagpipray, kailangan nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Para kahit hindi ka magsalita, makikita ng nasa paligid mo, makikita ng nasa crowd mo, makikita ng kamag-anak mo, na kahit hindi ka magsalita, balot na balot ka ng glory ng ating Panginoon Jesus. Kapag ikaw ay may morning devotion, ulitin ko po ulit, taas pang kamay, sino po dito ang nagmo-morning devotion? O yung tuwing umaga, nagpipray pagdating sa Lord? Parang hindi nila mataas. May bigsa po ba yung kilikili nyo at hindi nyo po maitaas ng todo? Taas nyo po ng mataasan yung kamay. Ayan, praise God, glory to God. Kasi yan po ang tunay na lumalago pagdating sa Lord pag ikaw ay merong morning devotion. Amen? Colossians chapter 3 verse 1, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Sabi po sa verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sabi po dito, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So sinasabi po dito sa Colosas, na binuhay tayo muli kasama sa Yesu Kristo. Bago na yung buhay natin, kasama na natin si Kristo, tayo ay bago na. Ibig sabihin yan, sabi mo yan, ang mga bagay na panlangit ang sa isip niyo, hindi ang mga bagay sa panlupa. So, ibig sabihin mo pala, nang binuhay si Kristo na kasama natin, so, ibig sabihin, bago na pala ang isip niyo, kapatid. Bago na pala ang buhay niyo, kapatid. Amen? So, ibig sabihin yan, dapat pagtuunan natin sa ating puso, pagtuunan natin sa ating isip, ang mapanlangit. Hindi ang panlupa. Amen?
tao dito, sa oras na ito, ang nasa isip niya ay mapanlupa. Lupa sa baso. Amen? So, ibig sabihin, pag ikaw ay meron ng balot ng glory ng Panginoon, ang sa isip mo dapat ay panglangit na. Amen? Kasi alam niyo po, minsan ito po nangyayari kung bakit maraming Kristiyano o maraming tao na nag-i-struggle pagdating sa devotion. Tanong ko, sino po dito ang nag-i-struggle sa devotion? Taas po ang kamay. Ako isa. Ba't parang lahat kanina nag-pray may more devotion? Ngayon din lahat merong struggle. Lahat na nga po talaga nag-i-struggle. Amen po? Totoo po yun. Kasi minsan, kaya kailangan tayo ang ating isip ito natin sa panlangit, hindi sa panlupa. Alam niyo po kung minsan may panlupa po yung laman ng ating isip. Minsan nag-i-struggle po tayo sa devotion. Kaya tayo nag-i-struggle, kaya tayo hindi nag-grow sa grace in Christ kasi minsan nga po, iniisip natin yung makamundong bagay. Kung bakit hindi ka nag-grow in grace in Christ, kasi minsan ang nasa isip natin ang makamundong bagay. Kung bakit dahil meron ka makamundong bagay na iniisip, kung bakit struggle ka sa devotion mo, kapatid. Amen. Totoo po ba? So, ibig sabihin po niyan, naglalaban yung bagay na panlangit at panlupa. Totoo po? Amen. Siguro po hindi maaalis sa atin kasi nasa katawan lupa tayo. Nandito tayo sa mundo ng punong-puno ng pagkakasala. Amen po? Amen. So, ibig sabihin pala, ang gusto po ng ating Panginoong Hesus, kailangan tayo po ay lumalago pagdating sa Kanya. Kasi ganito po yan eh. Kaya minsan nag-i-struggle po tayo sa devotion natin sa Lord. Kasi minsan, ang laman ng isip natin, yung bagay na makabundong bagay na yun, kumbaga halimbawa, magbabasa ka na lang ng Biblia. O magpupuri ka na lang sa Lord. Pero minsan ginawa mo, sumasayaw ka pa sa TikTok. Sino po dito yung sumasayaw sa TikTok? Yung parang, ay si nanay! Nagti-TikTok pa po kayo? Naiwag na po kayo mag-TikTok, sumayaw na lang po kayo at magpuri pagdating sa Panginoon. Amen? So, ibig sabihin po niyan, magbabasa ka lang ng Biblia, pero minsan gugustuhin mo pa sumayaw sa TikTok. So, ibig sabihin po niyan, yung kaluluwa po natin ay nasa panlupa. Pag ikaw ay sumasayaw sa TikTok, ibig sabihin ang espiritu natin ay nasa panlupa, wala sa panlangit. So, ibig sabihin dahil nasa panlupa ang ating isip kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng devotion. Kung bakit parang ang sarap-sarap mo mag-scroll sa Facebook kasi nasa panlupa tayo eh. Kumbaga, ang sarap mo manood ng reels. Ang sarap mo manood ng mga vlogger. Yan po kasi nauubos yung oras natin sa mga bagay na yan. So, ibig sabihin dapat maubos ang oras natin, kapatid, sa pagbabasa ng Biblia. Maubos ang mga oras natin sa kaiisip natin sa panglangit. Amen? Huwag na tayo mag-TikTok. Kasi lahat na tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay sumigaw ng Amen! Kapag tinanggap mo si Kristo, panlangit na ang nasa isip mo. Lahat na tumanggap sa Yesu Kristo, sumigaw ng Amen! Bakit binuhay ka na ng Diyos eh? Binuhay ka na muli kasama ni Yesu Kristo. Dahil binuhay ka ng Diyos, papanglangit na ang nasa isip mo. Binuhay ka na ng Diyos. Binuhay ka na ng Diyos. Kasama ka na muli ni Kristo. Dahil kasama ka nang namatay si Kristo, nang nabuhay si Kristo, kasama ka na. Kaya dapat ang nasa isip mo ay mapanlangit. Amen? Makalangit na dapat ang nasa isipan natin. Dapat pabanal na ng pabanal ang ating isipan. Hindi yung makamundong isipan. Amen? Kaya sabi nga po sa verse 3, Colossians chapter 3, verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So, ibig sabihin, nang namatay si Kristo sa krus, namatay ka na rin, kapatid. Nang binuhay si Kristo sa krus, binuhay ka na kasama ni Kristo. Dahil binuhay ka ni Kristo, nakatago ka na sa katawan ni Kristo. Kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo na si Kristo. So,
dapat tayo ay nasa katawan na ni Kristo, kumbaga kasama na o nakatago ka na sa likuran ni Jesucristo. Bakit? Binuhay ka na ng Diyos. Colossians chapter 3 verse 4, si Kristo ang iyong buhay at kapag siya'y nahayag, na mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Dapat daw po nahahayag na si Kristo sa buhay natin. Nahayag na po ba si Kristo sa buhay po natin? Si Kristo ang ating buhay. Amen po? Amen. Kaya tayo nakakapaglingkod sa Lord dahil si Kristo ang ating buhay. Hindi mo buhay maglingkod. Tama po ba? Sabi po kasi, si Kristo ang buhay natin. Kung bakit tayo nakakapaglingkod dahil buhay na natin si Kristo. Hindi mo buhay ang maglingkod. Naguguluhan po kayo, di ba? Kasi tignan niyo po, hindi mo buhay na ang maglingkod kasi bakit? Presence na yung laging gawain sa iyo ng Lord. Amen po. Kung baga, ibig sabihin niya, kahit anong ministry mo, kahit tatlong beses pa yung minister mo sa church sa ginagawa mo, kapatid, buhay mo na ang maglingkod sa Lord. Amen? Amen. Buhay mo na ang maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Kasi tingnan niyo po ang buhay po natin kay Kristo, kaya tayo naglilingkod kasi siya na yung buhay natin eh. Amen? Kasi kumbaga, ang buhay natin sa paglilingkod sa Lord, siya na yung uunahin mo, kapatid. Amen? Siya na yung ministeryo mahalaga. Mahalaga talaga pag tayo ay naglilingkod sa Lord. Pero alam niyo po, ang mas uunahin mo dapat ang maglingkod o yung relasyon mo pagdating sa ating Panginoon sa Kristo. Huwag mo uunahin ang anumang bagay sa kanayon kapag naayos mo na yung relasyon mo kay Jesus. Unahin mo yung ibang bagay. Unahin mo yung ibang bagay kapag maayos na ang relasyon mo kay Jesus. Pero pag hindi maayos ang relasyon mo kay Jesus, mas unahin mo si Jesus para ikaw ay patuloy na makasama ng ating Panginoong Jesus. Uulitin ko po, sinabi ko po kanina, hindi po ako believe kahit kagamit-gamit ka. Hindi po ako believe kahit na magaling ka tumugtog. Kung hindi ka naman nagmo-morning devotion pagdating sa Panginoon, ibig sabihin niyan, dinadaya mo ang Diyos. Dinadaya mo ang sarili mo. Kailangan nagdi-devotion tayo. We grow in Christ by reading God's Word and letting it dwell in us richly. Ibig sabihin, kailangan pala pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, kailangan nagdi-dwell sa atin and richly. Dapat po pala yun, yung salita ng Diyos ay richly na talagang nagdi-dwell sa atin. Colossians chapter 3, verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at alalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. So, ibig sabihin po, itinuturo po dito sa ating, dito sa Colossus, tinuturo po sa Colossus na sinasabi po dyan, tayo daw po pala ay dapat nagbabasa ng salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay dapat nagdidwell sa atin and richly. Amen. Kailangan daw po pala ang salita ng Diyos nagdidwell sa atin and richly. Amen? Hindi ka kasi makakapag-share sa iba kapag hindi nagdidwell sa iyo ang salita ng Diyos. Hindi ka makakapag-share, hindi mo makasishare ang salita ng Diyos kapag hindi nagdidwell sa iyo ang salita ng ating Panginoon Jesus. Wala kang maishishare, kapatid. Wala kang maipapasa sa kanila. So, kailangan, sabi po dyan, kailangan, pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, dapat nagdudwell sa atin and richly. So, ibig sabihin niya, kailangan pag nagdudwell sa atin, kailangan we grow in Christ by worshiping Him. Kailangan pag ikaw nagdudwell na sa iyo ang salita ng Diyos, dapat marunong ka nang magpuri sa Panginoong Hesus. Sabi diyan, para lumago daw tayo, kailangan marunong na tayo magpuri sa Lord. Kasi diba nung una, para daw tayo ay mag-grow pagdating sa Panginoon, bilang isang Kristiyano, grow in grace, grow in Christ. Diba po? Tapos kailangan daw po sa pagbabasa ng Biblia, ngayon naman po kailangan sa pag-worship sa Panginoon. Kaya kanina sabi ko po sa inyo, huwag kayong papayag na hindi nyo sasambahin ng todo ng may kagalakan ng Diyos. Kasi doon tayo lumahalago. Sa simpleng akala mo, tinataas mo lang yung kamay mo. Sa simpleng akala mo, sumasabay ka lang sa awit. Sa akala mo na minsan, sa simpleng sumasabay ka lang sa sayaw. Akala mo wala yun, kapatid. Pero alam mo, kapatid, pag ikaw ay sumasabay sa awit, sumasabay ka sa pagpupuri sa Panginoon, hindi mo ba alam, kapatid, doon nag-grow ang
mag-worship sa Panginoon. Kasi kailangan yung kasi doon tayo nagbibigay ng doon tayo binibigay ng pag-grow ng ating Panginoon. So alam niyo po, dapat magbigay po tayo ng oras sa Lord. Mahalaga po ang pagbibigay ng quiet time pagdating sa ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin niya, pag may quiet time ka, kaya-kaya mong i-worship ang Panginoon. Kaya-kaya mo na isambahin ang Lord. Kasi ang pag-worship sa Lord, intentional po ito. Tama po ba? Ang pag-worship po sa Panginoon, intentional po yan. Hindi po yan yung parang gusto mo lang sumayaw, gusto mo lang mag-worship. Hindi po. Hindi lang po ba, kumbaga parang natitirang oras mo na lang. Yung kumbaga parang, Lord, kumbaga parang pag-uwi mo sa bahay, Lord, wala na akong oras, Lord, 5 minutes lang. Total naman, Lord, galing naman ako sa church.